Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlogging sa pagpapatuloy po ng ating topic. Sino ba yung tumatanggap ng kabutihan ng Diyos? Yung recipient ng God's goodness. So, wala pong iba yan mga kasama mga kapatid kung hindi tayo mga mananampalataya. Sapagkat sinabi po sa Luke 11:9 to 10, sinabi po diyan, you ask and keep on asking and it will be given to you. Seek and keep on seeking and you will find. Knock and keep on knocking and the door will be open to you. For anyone who keeps on asking receives, and he who keeps on seeking finds, and to him who keeps on knocking, the door will be open. Purihin ng Diyos sa salita niya po. So tayo po, kung tayo po ay isang merong relasyon sa ating Amang Diyos na nasa langit, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay merong tinatawag na favor. When we ask, di meron tayong matatanggap kay Lord. Pag meron tayong hinanap natin siya, matatagpuan natin ng Panginoon. And if we knocking the door of heaven, bubuksan ng Panginoon ng kanyang pintuan para sa atin. So, kahapon po tinuro sa atin ng Diyos na kung saan we ask by faith. Hindi po tayo pwedeng mag-pray tapos nagdadalawang isip tayo kung narinig tayo ng Panginoon. Kailangan when we ask sa ating pong amang nasa langit, tayo daw po ay may pananampalataya na tinanggap po natin yan. Kagaya nga po sinabi ng Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. And also, when you ask in prayer, pray in Jesus' name. Kaya po napapansin po ninyo, naririnig ninyo, in Jesus' name, in Jesus' name. So, sapagkat sinabi po ng John 14, whatever you ask in my name, sabi dito, you may ask anything in my name and I will do it. Kaya nga po yan ang purihin ng Panginoon. So ano man daw po hilingin natin sa ating Panginoon, sa ating Amang Diyos na nasa langit, tayo daw po ay bibigyan. Hallelujah. Kaya huwag tayong tumigil mag-pray mga kasama. Kaya po in-encourage ko kayo. Lagi kayong mag-pray araw-araw, hindi lang tuwing kakain, araw at gabi. Hindi lang po yun. Every time, sabi ng Bible po, pray without ceasing. So, kailangan natin magpatuloy lagi mag-pray at dumalo po kayo sa corporate prayer po natin, which is yung pong mga prayer meeting natin sa ating mga local churches po. Hallelujah. So, ngayon meron po tayong pag-usapan sa umagang ito na kung saan patungkol naman po hindi lang paghingi. Nagkakamali po kasi ang mga Kristiyano na wala po itong second part na to kasi po ginawa nila dito sa Luke 11 po, when you ask, period na kagad, you will receive. Hindi po may karugtong po yan. Kailangan po natin saliksikin ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. So, sabi niya po dito, in Luke 11, seek and keep on seeking. Yan, di ba po? So, seeking speak of the wholehearted desire. So, kailangan natin hanapin mismo yung nagbibigay, hindi lang yung mga bigay o yung mga regalo. We must seek the giver, not only the gifts. Amen. Hallelujah. Kaya po, ang sabi nga ni Paul dito sa Philippians 3:10, kailangan niyang makilala pa sino si Jesucristo. To know Him, di ba? And even the power of His resurrection. So, bakit gano'n ang si Apostle Paul? Because he want to know more about God. He want to know more about Jesus Christ. Sana gano'n din po tayo bilang mga Kristiyano, mananampalataya. Magkaroon tayo ng heart's desire to know more about God. Hallelujah. Kaya nga po kailangan natin seek for things of heavenly value. Sabi ng Colossians 3:1 in Amplified Version, if you have raised with Jesus to a new light, keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. So kailangan natin hanapin ang Panginoon. Hanapin natin ang kanyang mukha. Kailangan natin hanapin ang kanyang salita. That's why kailangan natin matutunan ang salita ng Diyos. Unfortunately, yung iba po kasi nag-aaral ng salita ng Diyos pero hindi nila pinapamuhay ang salita ng Diyos. Kailangan natin po, pag tayo po ay merong relasyon sa isang tao, alam natin kung anong gusto niya at ayaw niya, kailangan ginagawa po natin yun. Unfortunately nga po kasi, parang tingnan niyo po yung loved ones. Mahal niyo sila tapos alam niyo yung ayaw nila pero ginagawa niyo. Let's say yung patungkol po sa pag-aasawa, di ba po, merong third party. Mahal nila yung asawa nila pero nagpa-third party pa. So, naniniwala ako hindi talaga tunay na pag-ibig yun because nandun pa yung third party. Ngayon, kung talagang mahal natin ang ating Panginoon at alam natin na gusto niya to at ayaw niya to, ito yung dapat natin ginagawa. Di ba po? Ganun din sa ating mga asawa kung talagang lubos natin silang mahal. Kung ano yung ayaw nila, wag natin pong
ano yun, lihisin yung gusto niya, 'di ba? Kung ito yung gusto niya, ito yung gagawin natin. Ito yung ayaw niya, ito yung 'wag nating gawin. Amen po ba diyan? Amen. So kailangan po gano'n din sa ating Panginoon. So kung hindi natin alam yun, kung ano yung kalooban niya, ibig sabihin hindi natin sinasaliksik yung gusto ng ating mahal sa buhay, which is si God. 'Di ba po? Parang asawa natin nga, ang hindi natin alam, 'di ba tinatanong, "Ayaw mo ba ng," let's say kagaya ko, hindi po ako mahilig sa mga mapapait na gulay. Ayaw ko po nun. So ang ginagawa ng asawa ko, yung pong ampalaya, hindi niya tinatanggal niya po yung pait. Meron siyang way na paano niya tatanggalin yung pait ng ampalaya para makakain po ako. So 'pag siya po nagluto ng ampalaya, yun po yung kinakain ko. Pero 'pag sa iba po, let's say pinakbet sa ibang lugar, hindi ko po kinakain yan. Because ako po ay medyo alanganin ako dun sa lasa ng mapapait na gulay. Pero 'pag luto ng misis ko, because ayaw ko nga ho ng mapait, ginawa niya ng paraan yun. Gano'n din po ang Diyos. Kung ayaw ng Panginoon itong bagay na 'to, kailangan natin alamin yun kung ano ba yung ayaw ng Lord. Amen? So kailangan nating saliksikin ang kanyang salita. Nasa salita po niya, nasa Bible po lahat ng yan. Pangalawa po, seek for the goods of others. Yung ano po ba yung makakabuti sa ibang tao? In 1 Corinthians 10:24, let no one seek only for his own good, but also seek that of the other person. So, madalas po kasi lalo na ngayon, it's more on I, me, myself. Sa generation na 'to napapansin ko po, nagiging makasarili na because ito po ay hindi na bago. Ito po ay nakasulat na sa salita ng Panginoon na even yung mag-ama, mag-ina ay talagang nagkakasalungat na po sila because hindi itong last days po ngayon, nagiging makasarili na po ang bawat isa. So, ganyan po ang sinasabi ng mundo na kailangan tayo muna, ako muna, pamilya ko muna, sarili muna natin. Pero alam niyo po ba ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, kagaya ng sinabi dito ng 1 Corinthians 10:24, "Seek only for his own good, but also seek that of the other person." 'Di ba, 'wag nating saliksikin lang yung sarili natin, 'wag nating bigyan ng importansya yung sarili lang natin, kung hindi yung din kapwa po natin. 'Yan, kaya gusto ng Panginoon, kaya nga po 'di ba the greatest two commandment po is to love God with all your heart, soul, mind, and strength. Gano'n din naman yung second commandment is to love other as you love yourself. So bakit gano'n ang first two commandment ng ating Panginoon, sinamarize po niya yung Ten Commandments? Because in the last days nga po, nagiging makasarili ang bawat isa. So always think of other people. Ano ba yung makakabuti sa ibang tao? Kung ano yung ayaw mo, ba't mo gagawin sa ibang tao? Amen? So kailangan natin makita po itong mga ganitong bagay. Nang sa ganun, magkaroon po ng pagkakaiba tayo sa mundong ito. Kasi po ang mundo natin ay padilim na ng padilim, di ba? At tayo na lang po mga mananampalataya, yung mga genuine, yung mga totoong mananampalataya ng Panginoong Hesus na isa sa buhay po ito na kung saan ito po ay nagliliwanag yung papaano ka magmahal sa ibang tao. Amen po ba diyan? Hallelujah. Ang pangatlo po, seek for your nation. Second Chronicle 7:14, sabi dito, "My people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land." Kung mapapansin po natin na sa bawat lugar po ngayon sa buong mundo ay mayroong mga tagutom, giyera, 'di ba? May mga rumors of war at may mga iba-ibang klaseng kalamidad. So, ito ay nakasulat na po sa salita ng Diyos. Kaya po kailangan nating lagi tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Lalo-lalo na po tayo mga tinatawag na mananampalataya. Tayong mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Kailangan natin mag-humble down sa ating Panginoon. Yan po yung kailangan natin saliksikin. Ang mukha ng Diyos, yung kay mga heavenly values, yung saliksikin natin yung paano yung makakabuti sa ibang tao, gayon din sa ating pong bayan. Kasi 'pag hindi po tayo nagkaroon ng concern sa bayan natin, pasama talaga ng pasama ang ating pong community, ang ating pong nation. Ang pangatlo naman po nakita natin sa Luke 11:9 is yung invitation niya to knock. Tayo daw kumatok at tayo pagbubuksan. So, ano pong ibig sabihin dito? Knocking speak of determined faith that will not give up. So, dito po makikita niyo po yung persistent widow sa Luke 18:1-8. Basahin ko po ito, no? Jesus was telling the disciple a parable to make the point that all times they ought to pray and not give up and lose heart, saying, in a certain city there was a judge who did not fear God and have no respect for a man.
There was a desperate widow in that city, and she kept coming to him and saying, "Give me justice and legal protection from my adversary." For a time he would not, but later he said to himself, "Even though I do not fear God nor respect man, yet because this widow continued to bother me, I will give her justice and legal protection. Otherwise, by continually coming, she will be an intolerable annoyance and she will wear out." Then the Lord said, "Listen to what the unjust judge says. Will not our just God defend and avenge his chosen one who cry out to him day and night? Will he delay in providing justice on their behalf? I tell you that he will defend and avenge them quickly. However, when the Son of Man comes, he will find this kind of persistent faith on the earth." So, kagaya nga raw po ng isang widow na ito na patuloy na kumakatok doon sa pinto ng judge. Ganun din po tayo. Kahit na hindi natin matanggap agad-agad ang kasagutan ng Diyos, huwag kayong tumigil. Keep on asking, keep on seeking the Lord, and keep on knocking. Katukin natin ang Panginoon, katukin natin ang pintuan ng kalangitan, ang windows of heaven, para tayo po ay pagbuksan ito. Amen po ba? So I hope sa taong ito, year 2025, magpatuloy tayo sa panalangin. Magpatuloy tayo kung ano man yung gusto ng Panginoon sa buhay natin, mangyari po ito. Amen po ba dyan? Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga tinuro sa amin sa umagang ito. Pagpalain niyo pong bawat isa. At dalangin ko, Panginoon, na maisabuhay ng amin po, ng bawat isa po sa amin, Lord God. Ito pong sinabi po ninyo, tinuro niyo po sa amin, Lord. I just pray, oh God, that ito pong salita niyo, hindi lang pong nasa isip po namin sa puso, kung hindi maging lifestyle po namin ang panalangin, Lord. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So God bless you. Kita-kita tayo sa next topic natin po bukas.